Napanood mo ba ang pelikulang The Wolf of Wall Street pero hindi mo pa rin maintindihan kung paano talaga niya kinukuha ang pera ng madla? Ipapaalam sa iyo ng video na ito ang psikolohikal na bitag sa isang simpleng paraan na maiintindihan maging ng isang batang 5 taong gulang. Panoorin ang buong video kung ayaw mong maging susunod na mas dakilang hangal sa merkado. 1. Batas ng insentibo. Bakit natatalo ang moralidad sa harap ng 50% komisyon? Sa ekonomika, may malupit na katotohanan na tinatawag na batas ng insentibo. Hindi ginagawa ng tao ang tama, ginagawa nila ang may kapalit na gantimpala. Ang mga dakilang negosyante tulad ni John D. Rockefeller ay nagtayo ng imperyo sa pamamagitan ng pag-o-optimize ng gastos upang maghatid ng tunay na halaga sa lipunan. Sa kabilang banda, natuklasan ni Jordan Belfort ang isang nakamamatay na butas sa financial system noong dekada 1980. Habang ang respetadong blue chip stocks ay nagbibigay lamang ng katamtamang 1% komisyon, ang mga basurang stocks, penny stock, naman ay nagbabayad ng hanggang 50% komisyon sa mga broker. Sa sandaling natanto ito ni Belfort, ang moralidad ay agad na ipinuwesto sa likod ng kita. Hindi siya nag-hire ng mga etikal na financial expert. Nag-hire siya ng mga taong uhaw sa pera at handang gawin ang lahat para magsara ng deal. Kapag ang kita ng isang tao ay ganap na nakadepende sa pagdebenta ng produkto, ang kanilang utak ay kusang magbibigay katwiran na ang panloloko ay pagtulong sa kliyente. Ito ang bitag ng kita. Ang isang empleyado na may nakapirming sweldo ay maaaring magsabi ng hindi sa isang masamang produkto. Ngunit ang taong nabubuhay sa komisyon ay titingnan ang salitang hindi bilang banta sa kaligtasan. Ang pandaigdigang aral dito ay napakalinaw. Kapag nakatanggap ka ng payo sa pananalapi, laging itanong sa sarili, sino ang higit na makikinabang kung maglalabas ako ng pera ngayon? Kung ang sagot ay nauugnay sa mataas na komisyon sa halip na pangmatagalang resulta, umalis ka agad. 2. Kawalan ng symmetry sa impormasyon, ang sandata ng hindi kailangang intindihin. Upang maloko ang libu-libong mamumuhunan, lubusang sinamantala ni Belfort ang kawalan ng symmetry sa impormasyon sa pagitan ng nagbebenta at bumibili. Tinuruan niya ang kanyang mga empleyado ng pamamaraan ng straight line persuasion, isang psychological pressure cooker na nagpapabago sa pag-alinlangan tungo sa pagsang-ayon sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang klasikong pangwakas na linya ay, hindi mo kailangang intindihin ang kumpanya, kailangan mo lang intindihin ang potensyal na kita. Ang pahayag na ito ay lubhang mapanganib dahil inililipat nito ang iyong atensyon mula sa fundamentals patungo sa kasakiman para sa upside na paglago. Sa loob lamang ng 10 segundo ng kapabayaan, pipirmahan ng biktima ang death warrant para sa kanyang account nang hindi nalalaman ang aktual na panganib. Ang mga mahihirap ay nagiging mas mahirap dahil madalas silang nasa panig na kulang sa data gamit ang paniniwala upang makipagtransaksyon sa mga nagtataglay ng katotohanan. Sa kabilang banda, yumayaman ang mga mayayaman dahil hindi sila kailanman naglalabas ng pera kung wala silang independenteng proseso ng pagberipika, due diligence. Sa isang bubble market, ang pinakamabilis na tumataas ay hindi ang halaga ng asset, kundi ang mga kuwentong paulit-ulit na ikinukuwento. At tulad ng itinuro ng mga komento, persepsyon ang lahat. Ngunit sa pamumuhunan, ang maling persepsyon ay binabayaran ng salapi. 3. Herd mentality, ang aral mula sa Tulip Mania 1637. Pinatunayan ng kasaysayan ng pananalapi na paulit-ulit na ginagawa ng tao ang mga pagkakamali mula sa tulip bubble noong taong 1637 hanggang sa Wall Street noong dekada 90. Nang sumapit sa rorok ang kasikatan ng tulip, ang isang bombilya na hindi pa naalis sa lupa ay ipinagpalit sa halaga ng isang bahay. Iyan ay kung kailan ang merkado ay umaandar batay sa liquidity ng paniniwala at hindi sa intrinsic value. Ginawa ni Belfort ang epektong ito sa pamamagitan ng taktikang pump and dump. Kinontrol niya ang supply, lumilikha ng peking kakulangan upang i-activate ang takot na maiwan FOMO sa gitna ng madla.
Nagmamadali ang mga mamumuhunan na bumili dahil nakikita nizang bumibili rin ng iba, kaya nahuhulog sila sa bitag ng teorya ng mas dakilang hangal, Greater Fool Theory. Umaasa silang maibibenta ang basurang asset na ito sa susunod na tao sa mas mataas na presyo nang hindi nila alam na sila na ang huling may hawak ng nagbabagang uling. Kapag ang karamihan ang pamantayan, gagamitin mo ang mga aksyon ng iba upang bigyang katwiran ang iyong sariling kawalang katwiran. Ang aral, magtanong ng isang malamig na tanong, kung wala nang bibili bukas, ano ang tunay na halaga nito? Kung ang sagot ay 0, ikaw ay nagsusugal, hindi namumuhunan. 4. Leverage at margin call, ang bangungot mula sa Great Depression 1929. Bakit tuluyang nawala ang mga ari-arian ng mga biktima ni Belfort sa halip na mawalan lang ng bahagi? Ang sagot ay nakasalalay sa financial leverage. Marami ang nangutang upang mamuhunan na umaasang yumaman agad. Inuulit ang trahedya ng merkado noong 1929. Kapag gumamit ng leverage, sa 10% deposit lamang, maaari kang magmay-ari ng 100% ng posisyon, ngunit ang panganib ay dumarami ng naayon. Kapag nagsimulang bumaba ang presyo ng mga stock na minanipula ni Belfort, magaganap ang sunod-sunod na margin call. Napilitan ang mga mamumuhan na ibenta ang kanilang mga assets sa pinakamababang presyo upang magbayad ng utang, binubura ang kanilang kapital sa isang iglap. Ang kalamidad sa pananalapi ay hindi nakasalalay sa mga araw na pula ang merkado, kundi sa kawalan mo ng kakayahang mabuhay upang maghintay na bumawi ang merkado. Yumayaman ang mga mayayaman dahil palagi silang nagpapanatili ng liquidity reserves upang makaligtas sa mga siklo at bumibili pa nga ng murang assets mula sa mga napilitang magbenta. Lubos itong naiintindihan ni Belfort, kaya palagi siyang may hawak ng cash habang ang mga kliyente ay may hawak ng utang. 5. Sobrang pag-i-trade versus compound interest, ang kaisipan ni Warren Buffett. Isa sa pinakamalaking kasinungalingan na itinanim ni Belfort sa isip ng mga kliyente ay kailangan mong mag-trade ng tuloy-tuloy para makasabay sa merkado. Sa katunayan, ipinapakita ng data mula sa Haas Business School na ang mga account na madalas mag-trade ay nakakakuha lamang ng average na kita na 11.4% na mas mababa kaysa sa 17.9% ng pangkalahatang merkado. Ang sobrang pag-i-trade, overtrading, ay nagpapayaman lamang sa broker dahil sa komisyon, habang kinakain naman ang kita ng mamumuhunan. Lubos na kabaligtaran kay Belfort ang pilosopiya ng bilyonaryong si Warren Buffett, ang pagkabagot at pagtitiyaga ang hari. Ginagamit ni Buffett ang kapangyarihan ng compound interest at laging humihingi ng malaking margin of safety bago mamuhunan. Hindi siya nagtatangkang hulaan ang bawat galaw ng merkado o nangangakong dodoblehin ang account ng magdamag. Naghihirap ang mga mahihirap dahil hinahanap nila ang pakiramdam ng kontrol sa pamamagitan ng patuloy na pagpindot sa buy at sell button. Yumayaman ang mga mayayaman dahil hinahayaan nilang gumana ang oras at probabilidad para sa kanila. Nagbebenta si Belfort ng adrenaline, kasiyahan, habang nagbebenta si Buffett ng peace of mind, at pinatunayan ng kasaysayan na ang peace of mind ay laging nananalo sa pangmatagalan. 6. Moral hazard, napakababangang presyo ng krimen. Nagtatapos ang kwento sa isang mapait na katotohanan tungkol sa legal system at ang konsepto ng moral hazard. Nagsagawa si Jordan Belfort ng pandaraya na nagdulot ng daan-daang milyong dolyar na pinsala, ngunit nakulong lamang siya ng 22 buwan sa isang komportableng kulungan. Inutusan siya ng korte na magbayad ng 110 milyon dolyar sa mga biktima, ngunit ipinapakita ng mga ulat na hindi pa nababayaran ang malaking bahagi ng halagang ito. Ginawa niyang best-selling book, blockbuster film at mamahaling kurso ang kanyang kwento ng krimen. Nagpapadala ito ng maling signal sa lipunan. Ang krimen ay maaring palampasin kung ikaw ay sapat na kaakit-akit at sikat. Maraming kabataang manood mayon ang idolo si Belfort, nagkakamali sa pagitan ng kayamanan at tagumpay. Ngunit tandaan, ang reputasyong itinayo sa panloloko ay isang uri ng nakalalasong asset.
Maari kang yumaman ng mabilis tulad ni Belfort, ngunit hinding-hindi mo makukuha ang paggalang ng mga taong talagang lumilikha ng halaga tulad ni na Rockefeller o Franklin. 7. Isang maikling pagbubuod ng kaisipan. Ang buhay ng Wolf of Wall Street ay ang pinakamalinaw na patunay na ang katalinuhan na walang moralidad ay magdudulot ng kalamidad. Huwag hayaang bulagin ka ng kinang ng Hollywood, ang financial market ay kung saan ang pera ay inililipat mula sa mga walang pasensya patungo sa mga disiplinado. Itayo ang kayamanan batay sa sustainable cash flow, kontrolin ang gastos at lumayo sa mga bitag ng mabilis na pagyaman. Kung nais mong magkaroon ng kaalaman upang makita ang pinakamapanlinlang na manipulasyon sa pandaigdigang merkado. I-click ang subscribe button ngayon din upang mapataas ang iyong financial IQ araw-araw. At ikaw, anong paraan ng pagyaman ang pipiliin mo? Ang pagtitiyaga ni Warren Buffett o ang bilis ni Jordan Belfort? Iwanan ang iyong opinyon sa ibaba. Sasagutin namin ang lahat ng komento. Magkita-kita tayo sa susunod na kapanapanabig na video.